Jeline, huwag kang magagalit ha. Pero hindi ka dapat nagdadamit ng ganyang kanipis at ganyang kaikli. Paano kung may ibang makakita sa'yo? At pag-isipan ka na masama? Kung ikaw ang gagawa nun sa akin, tatanggapin ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing higit na matyaga ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito kaya'y may katotohanan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Paulo sa ating dunang sa kanyang panahon. Hello, honey. Dumating ka na palahan. Maaga kaya ta ngayon. Yes. Ilang gabi ko na kasi kayong hindi nakakasabay mag-dinner ni Shane. Kaya ngayong wala naman masyadong trabaho sa office, inagahan ko talaga ang uwi. Ay, tamang-tama pala yung pinadeliver kong ulam. Favorite mo yon? Salamat, Han. May kasama nga pala ako. Halika rito, Jeline. Lumapit ka. Sino siya, Paolo? Siya si Jeline. Nirekomenda sa akin ng isa kong office mate para maging katulong natin. Good afternoon po, Ate Rowena. Good afternoon din. Mabutit nakakuha ka na ng makakasama natin, Han. At recommended pa ng kakilala mo, ha? Kaya makasisiguro tayo na mapagkakatiwalaan natin siya. Kaya nga tinanggap ko na siya agad, Rowena. Kumusta nga pala ang therapy mo? Okay naman. Mabilis nga daw yung improvement ko, sabi ng therapist ko. Natutuwa ako, ha? Magaganda pa rin yung grades mo sa card, Shane. Hindi nagbago yun, ha? Kahit na na-aksidente ako. Sabi ko naman po sa inyo, Mami, hindi ko po kayo bibigyan ng problem ni Daddy. Lalo na ngayon, galing pa kayo sa aksidente. Bait talaga ng anak ko. Ate Rowena, handa na po ang lunch. Mami, dito na lang tayo kumain sa room nyo. Anyway, wala naman si Daddy. Okay, anak. Jeline, pakidala mo na lang dito yung lunch namin ng anak ko, ha? Dito na kami kakain. Okay. Yes, ate. Mami, hanggang kailan po ba dito sa atin si Ate Chilin? Ay, kahit na makalakad ako uli, anak, kakailanganin natin siya nakasama dito sa bahay. Kaya malamang magtatagal siya dito. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Kasi po, naartehan ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi naman, kahit nasa bahay lang, lagi siya naka-lipstick. Talo pa nga kayo. Tapos, lagi pa siya naka-shorts ng maiksi. Baka naiinitan lang siya, anak. Bakit po lagi siya naka-lipstick? Wala naman siya ibang pinupuntahan. At wala din siyang visitor. Tay, sabi po ni Rowena, uuwi na raw kayo. Oo, Paulo. Baka kasi gabihin ako sa daan. Mahirap sumakay. Sana dito na kayo maghapunan nang makasalo naman namin kayo. Hahatid ko na lang kayo sa bahay ni Mami. Maganda sana yon. Pero maabala ka pa eh. Imbis na makapagpahinga kayo ng maaga. Okay lang yun, Tay. Sasama ko na rin po si Rowena sa paghahatid sa inyo. Parang namasyal na rin kami. Mula kasi nang maaksidente si Rowena, hindi na kami nakapamasyal. Dadalhin na rin natin ang mga groceries na iuuwi nyo. Salamat, Paulo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbago sa aking anak. Kahit na nga na-aksidente siya. At kahit muling makalakad, ay hindi nakatulad ng dati. Mahal na mahal ko po ang inyong anak, Tay. At ngayon ko po lalong patutunayan yun.
Tayo na kumain. Naghahay na po si Jill. Salamat uli. Talagang isa kang mabuting asawa at manugang. Ang ganda ng proposal na itinuro mo sa akin, paring Paolo. Bumili bang boss ko? Salamat, ha? Wala yun, Tirso. Buti nga, nakatulong pala. Oo naman. Hayaan mo, next time, ako naman ang babawi sa'yo. Ikaw naman, hindi mo na kailangan pang bumawi. Pasasayahin lang kita para mas maganda, di ba? Ililibre kita dun sa isang lugar na maraming magagandang chicks. Tirso, hindi ako mahilig magbar. At saka isa lang ang chick para sa akin. Si Rowena lang. Uy, di mo naman siya iiwan eh. Maglilibang ka lang sandali. Mahirap yan. Ayoko masira ang pamilya ko. Okay, sige. Bahala ka. Pero pare, maganda yung katulong niya. At bata pa. At mukhang game. Halata sa pananamit eh. Ganun lang talaga sa manamit. Pero matino siyang babae. At nirirespeto ko siya. Kaya wag mo kong ibuyo sa kanya. Talagang gwapo ang amo kong lalaki, Day. Oo, at kahit 38 na, mukhang bata. Oo, kaya nga crush ko eh. May asawa nga, pero inutil na. Naka-walker na lang. Nadisgrasya raw kasi yun habang namamalengke. Malay mo. Kaya nangyari yun dahil para sa akin talaga si Kuya Paulo. O, diba? Ay basta, gagawa ko ng paraan, Day, para mapansin ako ni Kuya at para maging kami. Hey, Shane. Oh, may problema ka ba? Kanina ko pa napapansin, wala kang kibo. Tapos nung pumasok dito si Jeline para magdala ng juice natin, nakasimangot ka. What's wrong, baby? Galit ako kay Ate Jeline, Mami. Ha? Bakit? Meron ba siyang ginawang masama sa'yo? Wala pa po. Pero may gagawin po siya masama sa ating lahat. Ano? Lalo na po kay Daddy. Bakit mo nasabi yan, anak? May alaman ka ba tungkol sa kanya? Yes, Mami. At talagang sasabihin ko po ito sa inyo ngayon. Kuya Paulo, eto na po ang juice mo. Sinarapan ko ang timpla niyan. Salamat, Jeline. Dito ako sa sala manonood ng TV dahil tulog na si Rowena. Ayoko maabala ang pagtulog niya. Mapansin niya ang manipis at sexy kong suot. May sinasabi ka? Ay, sabi ko, Kuya, ang bait mo talaga. Pwede ba ako maupo dito sa sopa para makakwento mo? Sige. Sobrang naman nipis ng damit nito. Anak, cleavage, pati na ang hubog mo. Kuya, nawalan ka na ng kibo. Napansin ko kasi ang damit mo. Jeline, huwag ka Kuya, magagalit, ha? po. Pero hindi ka dapat nagdadamit ng ganyang kanipis at ganyang kaikli. Paano kung may ibang makakita sa'yo? At pag-isipan ka na masama? Kung ikaw ang gagawa nun sa akin, tatanggapin ko. Ano? Ang totoo, matagal ko na ngang hinihintay yun. Huwag mo akong hawakan, Jeline. Kuya. Ano ba? Bakit ka tumayo? Saan ka pupunta? Sa kwarto namin, ng asawa ko, siya ang gusto kong kasama. At hindi ang ibang babae. Han, tanghali na. O, hindi ka ba papasok sa office? Hindi muna, Han.
May kailangan kasi tayong gawin. Ha? Gawin? Ano yun? Alam mo, naalala ko, 3 taon tayong naging steady bago nagpakasal. Pero kahit minsan, hindi ka pumayag na may mangyari sa atin. Talagang iningatan mo ang sarili mo. Kahit na nga mahal mo ko. Dahil gusto kong ikasal tayo ng malinis ako. At nangyari naman. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil hindi ka naging mapilit. Ang totoo, lalo kitang minahal sa ugali mong yun. Mataas ang pagpapahalaga mo sa iyong pagkababae. At nang ikasal naman tayo, naging ulirang kang kabiyak sa akin. Kahit pareho tayong may trabaho, hindi ka nagkulang sa akin kahit minsan. Maging sa ating anak. Hanggang sa isang araw, nabundol ka ng isang sasakyan habang namamalengke. Gusto mo kasing maipagluto kami ng espesyal noon. Sandali nga. Ano ba nangyayari sa'yo? At inaalala mo ang lahat ng yun? Mapalad ako sa pagkakaroon ng kabiyak na katulad mo, Rowena. At hindi ko magagawang ipagpalit ka sa ibang babae. Paolo? Gusto kong maging tapat sa'yo sa habang panahon. Kaya sasabihin ko ito sa'yo. Alin? Ano ba yun? Si Jeline. Tinangka niya akong akitin kagabi habang nanonood ako ng TV. Pero hindi siya nagtagumpay. Kaya gusto ko, paalisin na natin siya. Sabi niyo po, may sasabihin kayo sa akin, ate. Ano po yun? Una, gusto kong ibigay ito sa'yo. Pira? Pero ate, 2 weeks pa po bago ako magsweldo. Okay lang. Basta kunin mo yan. Para meron kang magamit pauwi sa inyo. Po? Pinaalis niyo na po ako dito? Ay, bakit naman po, ate? Narinig ni Shane ang pakikipag-usap mo sa cellphone sa kaibigan mo. Kaya nalaman namin na may gusto ka sa asawa ko. At gusto mo siyang kunin. Po? At sinabi ko rin kay Rowena, ang tangka mong pang-aakit sa akin kagabi. Kuya Paulo? Kaya napagpasyahan namin, napaalisin ka na. Ay, kuya? Hindi ako nagtataka kung naggusto ka sa asawa ko. Talagang maraming magagandang katangi ang taglay ang asawa ko. Kaya lang, may asawa na siya. At maling magkagusto ka at makipagrelasyon sa isang taong may asawa. Kasalanan yun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ate Rowena. Sisirain mo pa ang buhay mo sa gagawin mo. Sana ingatan mo ang iyong sarili para huwag kang magsisi sa huli. Sorry. Sorry po, ate. Kuya. Sorry po. Sorry. Tapos na po kami maglinis ni Daddy sa labas, Mami. Okay. Oo nga, ang bilis namin. Nakapag-ayos na rin ako dito sa kwarto. Mamaya naman, magluluto tayo, Shane. Yes! Gusto ko po yan, Mami. Kaya naman natin kahit walang katulong eh. Basta tulong-tulong lang tayo. Ako po, Daddy, willing na lagi kayong tulungan ni Mami. Basta magkakasama lang po tayong 3. Yes, anak. Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi namin papayagang mangyari yun ng mami mo. Kung matibay ang ama ng tahanan, dumating man ang tukso at bagyo, siya'y hindi mabubuwal hanggang sa muling maging maaliwalas ang kapaligiran
sa kanyang panahon. Nga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Yun na nga nakakatawa kahit inay, kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis sa walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saang lupalop siya nang galing. Pagkatapos sasabihin niya, ibang tao na ako, nanggat na niya ako dito. Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala ring batayan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba mapaghihilom ang mga latay sa puso na likha ng mga hinanakit? Mga kaibigan, tunghayan natin ang ating pakinggan ang naging karanasan ni Nelly sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay! Nay! Nasaan kayo? Ang dilim-dilim po. Wala akong makita. Huwag niyo akong iiwanan, Nay! Natatakot po ako sa dilim! Inay! Sino kaya yung babaeng inaalalaya makababa ni Itay sa kotse? Parang... Hindi. Hindi siya nararapat na muli makatapak sa bahay na ito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag! Mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung mga gamit mo para maiakyat ko na sa kwartong tutuluyan mo, Liway. Salamat. Salamat, Martin. Maraming salamat. Siya nga pala, dumiretso ka na sa kusina. Nagpahanda ako ng hapunan natin kay Aling Cora. Ako nga, ang iluto yung paborito mo. Nandito pa pala si Aling Cora? Sa araw lang. Umuwi na siya sa gabi pag natapos na niya lahat ng mga trabaho niya rito sa bahay. Ay, sige na. Pumunta ka na sa kusina. Naroon pa siya para magkakwentuhan na rin kayo. Susunod na lang ako. Sige, oo. Paano? Tayo na? Oo. Ngayong nakita ko na yung maayos na kalagayan ni Inay, mapapanatag na ako sa pagbabalik natin sa Davao. Bakit? Hindi na lang natin siya isama sa Davao para makita rin niya ang mga apo niya. At para mas mapanatag ka dahil magkakasama na nga kayo roon. Paolo, alam mo hindi yung ganun kadali sa sitwasyon ni Inay.
ang taong yan dito, Itay? Bakit ba hindi mo siya matawag na ina? Samantalang nanggaling ka sa sinapupunan niya. Dahil kinasusuklaman ko siya. Mula ng gabing mawala siya sa tabi ko, mula sa 7 taong nagdaan, nangianino niya, hindi ko na nakita. Sa palagay ba niya, normal ang naging paglaki ko nang wala siya? Walang masama sa muling pagbabalik dito ng iyong ina. Baka nakakalimutan mo. Siya pa rin ang ilaw ng tahanang ito. At walang nabago roon. Sa kabila man ng ilang taong pagkawala niya sa bahay na ito. Kaya tanggapin mo man siya o hindi, mananatili siyang nakatira dito. Nelly, huwag mo naman masyadong binabastos si inay ng harap-harapan. Baka nga kasi yung pa maging dahilan ng kanyang pag-alis dito. Sa halip na masaya na silang magkasama ni Itay. Eh di maganda kung aalis siya. Hindi ko na siya makakasalubong sa lahat ng sulok ng bahay nito. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, lalong ayaw maalis sa isip ko ng ginawa niyang panloloko sa ating lahat. Ay, kahit sino sa ating mga magulang, hindi natin dapat saktan ng kalooban sa kabila man ng kanilang naging pagkakamali. Dahil hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit humantong sila sa ganong desisyon. Sige nga, kuya. Sabihin mo nga sa akin, anong isang magandang dahilan ang nasa likod ng isang kataksilan? Masasayang na naman ba ito mga niluto ko para ngayong almusal? Nakita ko kasi maagang umalis kanina si Nelly. Hindi na naisip kumain. Ginaanan lang yung mga pagkain dito sa mesa. Masanay ka na sa bunso mo. Talagang maaga siyang umaalis para lagi ring maagang makapasok sa review class niya. Malapit ng agriculturist exam nila na pinaghahandaan niya. Pero si Lawrence, maya-maya lang lalabas na siya ng kwarto niya. Makakasalo natin siya rito. Nag-aalala lang kasi ako. Wala nang ako na nagluluto ng mga pagkain. Hindi na kumakain si Nelly. Nakakako nalilipasan na siya ng gutom. May pera ang batang yun. Tiyak na kumakain siya sa labas. Hindi siya magpapakagutom. Kaya wag mo na siyang alalahanin. Ang isipin mo ang sarili mo. Kumain ka ng maayos para bumalik ang dati mong sigla. Medyo namayat ka nga eh. Lagi ko na nga kasi inaalala mag-aama. Hindi ko naman po pwedeng hilingin sa Diyos na bilisan niya ang mga araw. Dahil parang namang hiniling ko na rin ang isang bagay na magiging masakit para kay Leia. Liway, ang mahalaga, nandito ka na uli sa piling namin. Magkakasama na tayong muli. At hindi na magkakalayo. Martin, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kayo ang buhay ko. Kaya sa mga sandaling nasa malayo ako, wala akong inasam kundi ang muli kay mayakap at mahagkan. Pero hindi ko akalaing sa muli kong pagbabalik sa bahay na ito. May daratnan na pala akong ibang tao. Yun na nga ang nakakatawa kay inay, kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis na walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saan lupalop siya nanggaling. Pagkatapos sasabihin niyang ibang tao na ako nang datna niyang muli dito? Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala rin batayan. Bakit, kuya? Hindi pa ba sapat na batayan yung 7 taong pagtalikod niya sa obligasyon niya sa pamilyang ito? Hindi tayo ang legal na pamilya ni Inay, Nelly! Anong
na hindi mo na siya nagisnan sa iyong tabi. Yun din ang pagkakataong dumating dito ang anak ng iyong ina sa kanyang legal na asawa. Hiningi niya ang tulong ng iyong ina. Malubha ang sakit ng kanyang ama. May iba pang anak si inay. Bukod sa amin ni Kuya Lawrence. Si Leia. Hiniling niya ang pagkalinga ng iyong ina. Sa kung ilang taon pa mang mabubuhay pa ang kanyang ama, kumila na kasi ang bato niya. Hindi na kayang suportahan pa ng paggagamot, dialysis, o kahit pa ng kidney transplant. Kaya sino ako para ipagdamot ang kahilingan ng isang taong may taning na ang buhay? Lalo pat nasa kanyang lahat ng karapatan. Teka, ikaw si... Si Nelly. Ah, Siya si Nelly, Paolo. siya yung bunso ni Inay. Na madalas niya ikwento sa atin nung narito pa siya sa bahay ni Itay. Oo, siya nga ang bunso ni inay. Nagkausap na kami sa cellphone bago pa siya nagpunta rito. Ganun ba? Halika, tuloy ka, Nelly. Ito. Maupo ka. Pero iiwan ko muna kayo ni Leia, ha? Kukuha lang ako ng mainom sa kusina. Salamat. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Alam mo, Nelly, alam ko, marami kang gustong itanong sa akin. Marami kang gustong malaman. Malaki na ang distansyang namamagitan sa amin ni inay. Magmula nung bumalik siya sa amin ni na Itay. Ay, nauunawaan ko. Alam mo, sa totoo lang, pinagdaanan ko rin yung mga nararamdaman mo ngayon. Tulad ng malulungkot na araw na dinanas ko rin dahil sa pagkakalayo namin ni inay. Bata ka pa rin noon nang magkalayo kayo. Oo. Pero kailangan namin magkalayo para sa ikabubuti niya. Anong ibig mo sabihin para sa ikabubuti niya? Malupit si Itay. Isang asawang daigpang bardugo. Physically and emotionally abusive. Hanggang isang madaling araw, nakita ko yung pagtakas ni inay. Pero hindi ko siya pinigil. Hinayaan ko siyang makalayo ng makalayo. Kahit na alam kong mawawalan ako ng isang inang mapagmahal at mapagkalinga. Dahil nga ng mga sandaling yun, para sa akin walang ibang mahalaga kundi ang kanyang kalayahan mula sa kalupitan ni Itay. Aminin ko. Hanggang ngayon, konsensya pa din ako sa ginawa kong pag-iwan sa iyo ng gabing yun ang nag-iisa. Pero paano ko ba sasabihin sa iyo noon ang lahat? Mauunawaan mo at hindi ka masasaktan. Napakabata mo pa noon para isipin ang mga ganoong bagay. Ako ang naging makasarili, Nay. Lumaki akong walang hinangad, kundi ang mabigyan ng katarungan ng mga hinanakit na dinanas ko sa ginawa mong pag-alis. Wala akong inisip, kundi ang sakta ng
kalooban niyo. Sa lahat ng paraan. Nagkamali ako. Kaya nararapat lang na ako ang masaktan. Ako ang nagkasala sa inyo, Nay. Dahil hinusgahan ko ang inyong mga desisyon. Dahil inakala ko para lamang sa pansarili ninyong interes ang lahat ng yon. Pero para pala sa ikabubuti ng mga sitwasyon. Hindi ka nagalit sa akin. Pinapatawad mo na ako. Sa unang araw pa lang ng pagbabalik niyo dito sa bahay, Nay. Alam niyo ba, gustong-gusto ko kayong yakapin. Anak ko. Alam niyo bang sabik na sabik ako madamang dating init ng inyong mga yakap. Inay, mahal na mahal ko kayo. Wala akong hiniling, kundi ang mga sandaling muli kayong makapiling. Oh, Inay, yakapin niyo po ako. Yakapin niyo ako ng may Anak ko. tulad ko. Ang bunso ko. Inay. Sabik na rin ako mayakap ka ng maigpit. Maigpit. Ikaw pa rin ang aking anghel. At hindi yun nabago sa loob man na mahabang panahon ang ating pagkakalayo. At lalong walang nabago sa pagmamahal ko sa'yo. Sa mga sandali ng hindi pagkakaunawaan, biglang linaw ang mahihirap na sitwasyon. Magpatawad at lumimot sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Squatton, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Teka muna! Bakit ayaw kumagat ang preno? Huwag ka nga magbiro na ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tignan mo. Kahit pa ulit-ulit kong tapakan itong preno, ayaw talagang gumana! Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. Likas na raw sa isang tao ang mandaya at manloko. Mas madali raw umasenso sa ganitong paraan. At ni hindi nila alintana ang magiging bunga at kabayaran ng kanilang ginagawa. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Mando sa ating dunang sa kanyang panahon. Eh, anong diferensya ng kotse ko? Ma'am Garon, meron po tayong papalitang pyesa. Ah, ganon? Oo. Magkano magagastos? Mga 10,000 po kasama ng labor. Gano'n naman katagal yun magagawa? Kasi kailangan kong gamitin agad. Ganun ho. O sige Oo. po, ma'am. Sa inyo na lang po unahin ko. Naku,
Ang dami mong nakabilang gagawin dito sa talyer. Nakakahiya naman doon sa ibang mong customer. First come, first serve pa naman. Kayo pong pinakamatagal ko ng suki, kaya kayo na pong uunahin ko. Talaga? Oo. Naku, maraming salamat, ha? O, hindi bali. Bibigyan na lang kita ng tip. Naku, yan ang gusto ko sa inyo, ma'am. Kayo ang pinakababait at pinakagalante kong customer. Kaya kayo rin pong pinakamalakas sa akin. Grabe ka, Mando. Ang lakas mong tumaga. Ano? Wala naman talagang sira yung kotse ng customer mo. May lilinisin ka lang pyesa, di ba? Siyempre, diskarte lang yan. Anong diskarte doon? Panloloko ang tawag doon. Hindi. Bagay talaga sa'yo ang pangalang Mando. Mandurugas ka kasi. Ikaw talaga. Wala naman siyang alam sa diskarte ko dahil magandang serbisyo ko. Kaya nga siyang pinakamatagal ko ng suki. Kaya matagal mo na rin siyang niloloko. Aba, Edwin, mayaman si Ma'am Beron. Kaya kung tutuusin, barya lang ang kickback ko sa kanya. Hindi niya mararamdaman yun at siya pa. Kumikita ka rin naman, di ba? Yun na nga eh. Nakukonsensya na ako dahil ako ang may-ari nitong talyer. Baka pati ako eh, kasamang makarma dahil sa katarantaduan mo. Oy, kumusta na si Mando? Ayos ba yung trabaho niya? Hindi ko na po gusto ang mga ginagawa niya eh. Ha? Dinadaya po niya mga customer namin. Bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Nakakaya naman sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Nako, wag na po. Magagalit po yun sa akin. Iisipin po niya nagsusumbong ako sa inyo. Anak ko si Mando. At obligasyon kong ituwid ang mali niyang ginagawa. Dapat nga. Noon nung pa ito sinabi para hindi siya mawili. Oh, ito yung pangalan ng pyesa. Gawan mo na lang ng resibo. Gawin mong 7,000. Anong 7,000? Mahigit 3,000 lang ang presyo nito ah. Kaya nga bahala ka na eh. Pwede mo naman doktorin yung resibo, hindi ba? Grabe ka naman eh. Alam mo bang ako na nahihiya kay Edwin dahil kinakasangkapan mo itong auto supply niya sa pangungulimbat mo? Gusto ko na nga mag-resign bilang cashier niya eh. Ano ka ba naman, Sally? Hindi mo ba naiisip na para rin sa kinabukasan natin itong ginagawa ko? Sa katunayan, ang laki na ng savings ko. Ewan ko, Mando. Oh. Pero parang tinatabangan na ako sa'yo. Gusto mong bumili ng sasakyan? Slightly used lang, murang-mura. Teka, magkano ba tsaka anong klaseng sasakyan? Van, galing Korea. Parang bago pa pero 250,000 lang. Kulang ang pera ko eh. Oh, Mahigit 100,000 lang ang pera ko sa bangko eh. umutang ka na lang kay Edwin. Tapos, pag nabili mo yung sasakyan, di ibenta mo uli. Madali na yung ibenta ng kalahating milyon. Oh, di ba, ang laki ng kikitain mo? Legal ba yan? Oo naman. Dami ko na nga kakilala bumili. Okay, sige, call ako. Kukuha ko ng 1 unit. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Bakit ka kasi pumapayag? Kung talagang mahal mo si Mando, hindi mo dapat kinukusinti ang kalokohan niya. Mag-aaway lang kami. At ayokong dumating ang oras na tayo naman ang mag-away. Kaya magre-resign na lang ako. Sally, kailangan kita rito sa auto supply. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan, kaya huwag kang aalis. Pero hindi ko na nga masikmura ang ginagawa ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Wala ka rin namang magawa eh. Alibasa, isa ka rin konsentidor eh.
Gaya ng nasabi mo, ayoko rin mag-away kami. Pero hindi ko na mapapalagpas ang ginagawa niya. Kaya magtulungan na lang tayo. Para naman kayo sirang plaka. Paulit-ulit lang po kayo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang ina. Inay, hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Kaya hindi nyo na ako kailangang pagsabihan. Sigurado ka? Alam mo ang ginagawa mo? Oo. Wala naman taong perpekto eh. Pero hindi naman ako katulad ng mga buhayang politiko na garapal kung magnakaw sa taong bayan. Pero para na din pagnanakaw yung ginagawa mo, di ba? Okay, Nay. Sabihin po natin pagnanakaw ang ginagawa ko. Pero namimili po ako ng nanakawan. Binabawasan ko lang ng konti ang kayamanan ng aking mga customer. Mas malaki nga pong nagagastos nila sa kanilang bisyo kaysa sa mga nakukuha ko sa kanila. Ay, nako. Oh, Ibang klase talaga ang katwiran mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi mo ako masisisi balang araw dahil hindi ako nagkulang na paalala sa iyo. O ano masasabi mo? ayos. Ang ganda. Para talagang brand new. Nakita mo naman ang makina, di ba? Oo, kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa eh. Buti na lang pinautang ako ni Edwin, kaya 125,000 lang ang pinitiwan kong pera. Di bali. Pag naibenta mo to, mababawi mo rin yung pera mo. Ang laki pa lang kikitain mo. Gano'n na nga. At gagawin ko ng business ang buy and sell ng sasakyan. Pero, teka muna. Oh, bakit gano'n? Ayaw kong magit ang preno. Huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tingnan mo, kahit paulit-ulit ko tapakan itong preno, ayaw talagang gumana. Ako, hindi! Mapapagka tayo! Kumusta ka na? Eto, minor injury lang ang inabot ko. Pero si Mando, siya minalas dahil andun pa siya sa operating room. Lalagyan daw ng bakal ang binti niya. Ano ba talaga nangyari? Nawalan kami ng preno eh. Nabangga kami sa poste. Paano nangyari yun? Mekaniko si Mando, kaya imposibleng hindi niya na-check ang kondisyon ng sasakyan. Grabe. 3 buwan din bago ko tuluyang nakarecover. Okay lang yun. Ang importante, buhay ka pa. Kaya sana naman, naging aral na sa'yo ang nangyari, ha? Oo nga eh. Ang laking perang nawala sa akin, tapos ang laki pa ng utang ko sa'yo, Boss Edwin. Ikaw din ang sumagot sa hospital bill ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kalimutan mo na yun. Tulong ko na yun sa'yo. Basta magpakatino ka na. Yun na lang ang hihingin kong kabayaran. Oo nga, Mando. Magpakatino ka na. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa amin ng nanay mo. Oo, pangako, Sally, Boss Edwin. Ayusin ko na ang buhay ko. At hindi ko na uulitin ang ginagawa kong panlalamang sa aking kapwa. Mayroong kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Mabuti man ito o masama. Kaya sikapin nating tahakin ang tamang landas. Sapagat ang taong matiyagang nagtatanim at nagpapatulo ng pawis ay aani ng tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz.
James Quaton, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutea. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kilala mo ko, Walter. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, mamili ka. Ang pag-aaral mo o ang barkada mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magkakaroon ng maayos na sambahayan ang isang taong bukod sa maagang naulila sa mga magulang ay maaga pang sumuong sa buhay may asawa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cherry sa ating dunang sa kanyang panahon. Tinanggap ko kayo rito dahil alam kong walang ibang tutulong sa inyo kundi ako. Pero huwag niyong isipin na natutuwa ako sa ginawa niyo. Ikaw, Walter, second year college ka pa lang, nambuntis ka na ng babae. Hindi ka na naawa sa akin. Hindi mo na inisip ang mga paghihirap ko. Mapagtapos lang kita ng pag-aaral mo. Nay, sorry po. Narito na ito eh. Magkaka-baby na kami ni Cherry. Ikaw naman, Cherry. Hindi sapat na dahilan na ulilang lubos ka na para mag-asawa ka sa edad na 18. Marami ka pang magagandang bagay na maaaring magawa sa buhay mo. Sorry po, Nanay Minda. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Opo, Nay. Marunong siya ng lahat at masipag. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Walter. Si Cherry. Opo, marunong po. Mabuti. Dahil ikaw ang gagawa ng lahat dito sa bahay habang nagtatrabaho ko para mabuhay tayo at mapag-aral ang asawa mo. Pag-aaralin niyo pa rin po ako, Nay? Natural. Kailangan matapos mo ang kurso mo para mabigyan mo na isang magandang kinabukasan ang inyong magiging anak. Halika, Marie. Merienda muna tayo. Ay, thank you, Cherry. Nag-abala ka pa. Wala yon. Para juice lang at tinapay lang ito. Pasensya ka na nga pala sa itsura ko, ah. Ang dami ko kasing nilaban, eh. Naglinis pa ako ng bahay. Kaya hindi pa ako nakakapag-ayos ng sarili ko. Parang ang dami mong ginagawa rito. Oo, akong gumagawa lahat dito. Nasa trabaho kasi si Nanay Minda. Si Walter naman pumapasok sa university. Talagang ganun sa pamilya. Dapat nagtutulungan para maging magaan ang bawat araw. Buti hindi ka nahihirapan. Naihirapan din. Pero nag-iingat ako. Pagpagod na ako, huminto muna ako sandali para magpahinga. Oo, tama yun. Kaya lang, ramdam ko, parang inis pa rin sa akin ang nanay ni Walter. Natural na damdamin lang yun. Dahil nasaktan siya sa maaga niyong pag-aasawa ni Walter. Pero, mawawala rin yun. At matatanggap ka rin niya balang araw. Paano? Gusto ko kasi matanggap niya na ako eh. At mahalin din bilang anak. Alam mo naman, diba? Maaga ako naulila sa mga magulang. Kaya sabik ako magkaroon uli ng magulang na magmamahal sa akin. Basta ituloy mo lang yung pagiging masipag. Maging mabait ka kay Aling Minda. At maging tunurin. Tulad sa pagsunod mo sa nanay mo nung nabubuhay pa siya.
Ngayong may anak na kayo, lalo kang dapat magsipag sa pag-aaral mo, Walter. Dahil nariyan na ang batang bibigyan mo ng isang magandang kinabukasan. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Ginagawa ko naman po yun eh. Nagpapaalala lang ako. Hindi na dapat masayang pa ang pangalawang pagkakataong binibigay ko sa iyo. At ikaw naman, Cherry. Nay. Dapat matuto ka ng tamang pag-aasikaso sa baby mo. Iyon nga po ang problema ko, Nanay Minda. Hindi pa po ako marunong. Ay. Sige, tuturuan kita. Pero kailangan maging masunurin ka, ha? Opo, Nanay Minda. At salamat po. Walter, pauwi ka na ba? Oo, Joel. Bakit? May basketball team kami. Kailangan namin ng dagdag na tao. Sama ka na. Wala naman kayong pasok bukas eh. Basketball? Sa bagay, matagal na nga akong hindi nakakapaglaro. Kaya nga, sumama ka na. Para malibang ka rin. Mula nang mag-asawa ka, masyado ka na naging seryoso eh. Ay, sige, sasama ako. Magte-text muna ako kay Cherry para malaman niya. Huwag na. Baka hindi ko mapayagan ng commander mo eh. Sabi ko, eto nang binibili mo. Cherry. Oh. Ay, nariyan na pala yung binibili ko. Uy, huwag kang magagalit, ha? Para kasing may problema ka eh. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Ay, hindi naman po. Pero, siya nga po ang problema ko. Alam mo, madalas ko nga makikita si Walter nakasama ng grupo ni na Joel. Dapat iwasan niya mga yon. Hindi mabuting impluwensya mga yon. Yun nga rin po ang tingin ko, Mang Mulong. Pero hindi ko naman po siya mapagsabihan. Kasi baka magalit siya. At isa pa, baka marinig kami ng Nanay Minda. Kilala ko si Minda. Matagal ko na silang kapitbahay. Mabait siya, maunawain. Dapat nga sabihin mo sa kanyang problema nang matulungan kayo. Kailangan nyo pang gabay ng magulang dahil mga bata pa kayo. Kaya wag mo sarilinin ang problema, ha? Nakakatuwa naman yung baby mo, Cherry. Ang cute. Bungis-nis. Sinabi mo pa, Marie. Pinapawi ng anak ko ang pagod at lungkot ko. Lungkot? Bakit? Hanggang ngayon ba nararamdaman mong inis pa rin si Aling Minda? Hindi na. Oh. Madalas na nga kami nagkwekwentuhan eh. Bakit ka pa nalulungkot? Si Walter, siya ang problema ko ngayon. Ha? Huwag mo sabihin may babae siya. Sa ganda mong yan, nakuha ka pa niyang palitan. Hindi, wala siyang babae. Mabarkada eh. Huh? Madalas gabi na siya kung umuwi. Anong ginagawa nila ng barkada niya? Nagbabasketball, billiards, at iba pang laro. Tapos umiinom hanggang malasing. O paano yung pag-aaral? Yun ang isa pang problema. Ha? Napapabayaan niya na yung pag-aaral niya. At hindi yun alam ni Nanay Minda. O di kausapin mo at pagsabihan. Baka marinig kami, Nanay eh. Nag-aalala ako, Marie. Ayaw kong masayang ang pagkakataong ibinigay sa amin ng nanay ni Walter. Teka. Alam ko na. Kung hindi mo siya makausap, o di sulatan mo. At doon mo sabihin sa sulat ang lahat ng nasa sa loob mo. Mag-usap nga tayo, Cherry. Bakit nagagalit ka, Walter? Ang arte mo eh. Ano? Pasulat-sulat ka pa. Tapos kung ano-ano lang palang kadramahan ang sasabihin mo. Ginawa ko yun dahil ayoko marinig ng nanay mo na nag-aaway tayo. Totoo naman lahat ng sinabi ko doon ah. Napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil buhos na ang panahon mo sa barkada mo. Pati paglalasing ginagawa mo na. Tumahimik ka! Ko! Ba't ka ba nananampal? Dahil sa mga barkada mo natuto ka ng manakit. Ikaw ha?
Isara mo ang bibig mo at huwag kang magsusumbong kay inay. Kaya nga sinulatan kita eh. Dahil ayoko marinig niya. Ayoko masayang ang pagkakataon binigay niya para makapag-aral ka pa rin. Saan ka pupunta, Walter? Inay, narito pala kayo. Kanina pa ako narito. At narinig ko lahat ang pinag-usapan nyo ng manugang ko. Naku, Ikaw, Walter, tinanggap ko ang maaga mong pag-aasawa. Dahil may dapat ka ng panagutan kay Cherry. Pinatira ko kayo rito at pinag-aral pa rin kita para makaahon kayo balang araw. Pero ang hindi ko na matatanggap ay kung hindi mo matatapos ang kurso mo dahil sa barikada mo. inay. At nakuha mo pa ang sakta ng asawa mo? Para sabihin ko sa'yo, kahit pitik, hindi ako nagawang pitkin ng tatay mo. Pero ikaw, ginawa mo yon sa asawa mo. Dahil ang pinagsabihan ka. Sorry po, inay. Kilala mo ko, Walter. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, mamili ka. Ang pag-aaral mo o ang barkada mo. Kapag pinili mo ang barkada, wala na kayo maasahang tulong mula sa akin. Nay, sabay na ho tayong mag-almusal. O bakit? Nasaan si Walter? Wala naman siyang pasok, di ba? Dahil bakasyon nila. May pupuntahan po siyang company para makapag-part-time job daw po siya ngayong bakasyon. Aba, maganda yan kung totoo. Totoo po, Nay. Iniwasan na po niya ang pakikipagbarkada. Kaya nga matataas na ulit ang grades niya. Ay, mainam naman. Inay, salamat po sa inyo. Naagapan natin si Walter. Kapag may problema kayo, anak, huwag ka mangingiming magtapat sa akin. Magulang niyo ako. At narito ako para gabayan kayo. At tulungang maging matatag ang inyong pamilya. Nakapagtabi na ako ng para sa savings natin mula sa sweldo mo, Walter. Ay, mabuti naman. Kailangan talaga unti-unti tayo makapag-ipon para sa future. Alam ko. Kaya nga kahit sa kita ko sa online business ko, nagtatabi rin ako. Sa makalawa, birthday na ni inay. Yun nga palang gusto ko ipaalala sa'yo. Bahay ka ako, nakakalimutan mo eh. Hindi Iniisip ko nga kung anong ireregalo sa kanya eh. May balak ako eh. Kung okay sa'yo, ito na lang ang gawin natin. Tinanghali ako ng gising. Napuyat kasi ako kapag gabi sa kaiisip. Hindi man lang naalala ni na Cherry at Walter na birthday ko ngayon. Tinanong pa nila ako kahapon kung bakit ko gustong mamili. Aba, ano ba ito nasagi ng kamay ko? Regalo? Akin ang regalong ito? Nakalagay dito sa card, to our beloved nanay. Akala ko nalimutan nila. Hindi pala. Ano kaya ito? Mabuksan nga. Relo! Ang gandang relo! Happy birthday po, inay. Happy birthday po, Nanay Minda. Mga anak, sinurpresa niyo ako. Akala ko nalimutan niyo eh. Hindi po namin maaaring malimutan yun, nay. At ito pong manugang nyo nagbalak na sorpresahin kayo. Maraming salamat sa inyo, ha? Lalo na sa iyo, Cherry. Sumaya ako ng gusto. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nanay. Marami po akong natutuhan sa inyo. Mga hindi nagawang ituro ni Inay sa akin dahil sa maaga nilang pagpanaw ni Itay. At salamat din po sa pagmamahal at sa pagtanggap ninyo sa akin. Oh, Cherry. Dahil din po sa inyo. Kaya
ngayon ay may magandang kinabukasan ng aming pamilya ni Walter. Kaya patuloy ko pong ipapasalamat yun sa inyo. Hindi hadlang sa pagkakaroon ng matatag na sambahayan ang pagiging ulila ng isang tao. Kung matututo lamang siyang makinig at sumunod sa payo, ang hanap na kaligayahan ay tiyak nakakantin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Pero bakit? Hindi na kasi nila ako tinatawagan mula nung umalis sila rito eh. Kaya wala akong balita sa kanila. Bakit ba balae? Ano ba nangyari sa anak ko? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sani sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay, wala na po kaming pang-upa ng bahay. Dahil nga nagsara ang pinagtatrabahuhan ko. Ay, sige anak. Dumito kayo. Pag may trabaho ka na at may ipon na kayo, saka na lang uli kayo magsarili ni Peachy. Mabuti nga. Lagi ko na makikita ang pamangking ko. Salamat, Nay. Tonton. Nay, sana ho, doon kami sa master's bedroom. Pero silid yun ni inay, kuya. Kasi nga 3 kami eh. Bukod sa mga gamit namin, may kuna pa ang baby namin. Kaya dapat, malaking kwarto ang sa amin. Sige. Lilipat na lang ako sa kabilang kwarto doon sa maliit. Iayos ko na mamaya yung mga gamit ko na makalipat na kayo rito. Dinalang ko kayo ng bigas at mga gulay, anak. May lutong ulam din diyan. Salamat po, Inay. Koy, nasaan si Sunny? Ay, sinubukan po niya magbenta ng mga gamit online. Meron namang nag-order. Kaya ayun po, inaayos po niya yung delivery. Or mabuti naman at kahit paano kumikita na pala siya. Oo nga, Nay. Nahiya na nga po ako kay Nanay Carmen. Bakit? Kasi po, may mga pagkakataon na kinakapos na rin sila. Kasi kahit pagkain, inaasa pa sa kanya ng asawa ko. Aba, mali naman yun. Kung may pambili naman kayo, dapat huwag na kayong umasa. Dahil isang pamilya kayo At saka pinag-aaral pa ni Balay ang bunsong kapatid ni Sunny. Sinabi ko na nga rin po yun kay Sunny. Ayaw makinig. Anak din naman daw siya ni Nanay Carmen. Kaya dapat tulungan din siya. Ano man namang klaseng katwiran meron niyang asawa mo? Tinutulungan naman kayo Kaya nga dito na kayo pinatira. Pero wag namang ipabalikat ni Sunny kay Balae ang kanyang responsibilidad. Sunny, pakisampay mo naman yung mga nilaban kong damit natin. Nagising na kasi si baby, ayaw magbababa. Nasaan ba? Ay, nandun sa labahan. O kung gusto mo, ikaw na lang magkarga kay baby. Ako na lang magsasampay. Ako na magsasampay. At pagkatapos lalabas ako.
Makikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko. Check na matutuwa ang anak ko. Dahil ibinaba ko na ang mga tuyong sampay nila. Oh, mabuti naman. Maganda ang sikat ang araw. Mabilis din akong makapagpapatuyo ng mga damit namin ni Tonton. Nay, Oh, ba't niyo binaba ang mga sampay namin? Nakikialam ka eh. Sani! Mamaya ako pa kukunin yan. Ibinaba ko yan dahil tuyo na. At magsasampay din ako. Hindi ka pa rin dapat makialam. Mamaya pa nga ang pagkuha namin ng mga yan eh. Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Dahil pinagmalasakitan ko yung mga damit nyo. Ba't ako magpapasalamat? Pakikialam yung ginawa nyo. Wala ka nang galang sa akin ah. Kung magsalita ka, akala mo kaedad mo lang ako. Parang hindi mo ako ina. Pakialamera pala ako ah. At ayaw mo napapakialaman ka. Ay, di umalis ka rito. Walang galang. Walang respeto. Kaya naman sa kaibigan mo, Sunny, ni hindi pinaupahan sa atin itong kwarto. Binigay na lang. Libre. Mabait si Renan, Peachy. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Kaya hindi ka dapat mahiya sa kanya. Pero hanggang kailan tayo dito? Pag may trabaho na ako at nakaluwag-luwag tayo, saka tayo aalis dito kina Renan. O paano si Nanay Carmen? Wala nang problema sa kanya. Dahil malayo na tayo sa kanila. Huwag mo na siyang isipin. Sunny, nanay mo siya. Dapat humingi ka ng tawad sa pagsagot mo ng pabalang. Siyang mali. Dahil pinalayas na tayo. Kaya siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Ano ka ba? Ikaw, Peachy, ayoko nang tatawag ka kay inay. Ano? Bakit naman? Hayaan mo na siya. Pakikita natin sa kanya na kaya nating mabuhay ng wala ang tulong niya. Nay, darating po mamaya ang mga kaibigan ko. Nasabi ko po sa kanila na may konti tayong handa para ngayong birthday ko. Ang kuya Sunny mo, tinawagan ka ba? Binati ka? Hindi po eh. Ako po ang tumawag sa kanya. Kinumusta ko po sila. Anong sabi niya? Okay naman daw po sila. Tinatanong ko nga kung bakit hindi po kayo tinatawagan eh. Ang sabi niya, kaya raw kasi pinalayas niyo sila. Ang kapatid mo talaga, oo. Masyado mataas ang pride. Mapagtanim pa ng sama ng loob. Nasaktan na nga niya, damdamin ko na sagutin niya ako ng pabalang. Gusto pa yata niya. Ako pang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya, huwag siyang ganun. Dahil hindi matutuwa ang Diyos sa anak na walang respeto at paggalang sa magulang. Mabuti ka pa, Tonton. Kahit mas bata ka. Mas nakauunawa ka. Hindi ka tulad ng kuya mo. Sunny, sigurado ka bang kaya mong pumasok? Tingin ko sa'yo parang nangihina ka na eh. Ubo ka pa ng ubo. Masama nga ang pakiramdam ko rin eh. Masakit pa ang dibdib ko sa kauubo. Napuyat pa ako kagabi dahil dito. Matagal na yung ubo mo Hindi pa rin gumagaling. Ewan ko nga ba kung bakit. Umiinom naman ako ng gamot sa ubo. Dapat magpatingin ka na sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot dyan. Tol, wala kaming pera. Alam mo naman na kulang pa nga sa mga pangangailangan namin ang kita ko dun sa talyer ni Mang Ingo. Kung humingi ka kaya ng tulong sa nanay mo para maipagamot ka na. Hindi rin na. Hindi ako lalapit sa kanya. Pero Sunny, kailangan mo ng tulong. At ang nanay mong higit na makagagawa nun. Isa pa mali na nagmamalaki ka sa magulang mo, Tol. Basta hindi ako lalapit sa kanya. Pinalayas niya ako. Bahala siya. Kaya naman namin mabuhay ng wala ang tulong niya. Huwag kang magagalit, ha? Pero kahit ang Diyos, hindi matutuwa sa inaasal mo yan.
Dahil siya mismo ang may utos na igalang natin ang ating mga magulang. At yun ay utos na may pangako, Tola. Lalawig ang buhay natin at gagandang ating kapalaran. Maupo ho kayo, Nanay Karing. Salamat, Tonton. Si Bala, nariyan ba? Opo, sandali lang po, tatawagin ko. Salamat naman. At narito siya. Sana may sama ko si Balaeng Carmen ngayon. Kailangan malaman niya ang kalagayan ni Sunny. Balaing Karing! Ay, Oy, napasyal ka. oo, Balaeng Carmen. Dahil isasama kita. Saan? At bakit? Si Sunny, isinugod ni Peachy sa ospital. Ay, bakit? Hindi na kasi nila ako tinatawagan mula nung umalis sila rito eh. Kaya wala akong balita sa kanila. Bakit ba balae? Ano ba nangyari sa anak ko? Nanay Carmen, Ako nga, Peachy. paano niyo po nalaman na dito kami sa ospital? Ay, sinama ko si Balaeng Carmen, anak. Nay, Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? May sakit pa lang ang anak ko. Dinala mo dito sa ospital, Peachy. sorry po nanay. Kasi po si Sunny, inutusan niya ako noon na huwag kayong tatawagan. Alam ko pong mali yun, kaya lang ayoko pong magalit siya at awayin ako. Eh, yun din nga ang sinabi ko kay Bala, Peachy. Dahil hindi ka naman namin pinalaking nagmamalaki sa magulang. Ang batang yun talaga. Hindi na nagbago. Hanggang ngayon, mapagtanim pa rin ang galit. Nanay Carmen, pasensya na po. Kung sinunod ko si Sunny. Huwag ka mag-alala, Peachy. Iniuko sa inyo ng kapatid mo ang buhay ko. Salamat po, Inay. Sa tulong at pagpapatawad ninyo. Pangako po, babaguhin ko ng ang aking pag-uugali. Hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng mga magulang para sa mga anak. Kaya marapat lamang na sila ay igalang. Nang sa ganon ay kamtindi ng anak ang magandang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.